Hindi na ba tayo gusto ni nanay at tatay? Siyempre hindi. Pansamantala lang nawalan ng alaala si tatay. Kapag bumalik na ang alaala niya, siguradong mamahalin ka ulit ni Meow Meow tulad ng dati. Opo, Kuya Yu. Nagpapanggap kang may amnesia sa harap ni ate para sa mag-inang Jiang Yuan. Hindi ka ba natatakot na baka malaman niya at mag-away kayo? Naiiba ang sitwasyon ngayon. Noon, kung hindi lang nagalit sa akin si Jiang Yuan at nakipaghiwalay, hindi ko sana pinakasalan si Qingli. Ngayon, hiniling lang ni Jiang Yuan na samahan ko sila pansamantala, para mabawi ang mga pinagsisihan. Ito ang utang ko sa kanila. Hayagan kang makakasama ang mag-inang Jiang Yuan. At hahayaan ka pa ng asawa mo na maging malaya. Ang galing talaga ng plano mo. Shiyu. Nagpapanggap ka lang palang may amnesia. Lahat ng pag-aalala namin ng anak ko para sa'yo. Ang panonood sa'yo na malapit kay Jiang Yuan. Lahat ng tiniis kong sakit, ano ang halaga noon? Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan pala. Kuya Yu, gaano ka katagal magpapanggap? 10 araw pa. Pagkatapos, aalis si Jiang Yuan kasama si Nuan papuntang abroad. Pagkatapos ng 10 araw na yun, magpapanggap akong bumalik na ang alaala ko. At babalik ako kay Qingli. Maging isang mabuting asawa at ama. Hello, Kuya. Pumapayag na akong sumali sa overseas project team. Pero kailangan ko ang tulong mo para burahin ang lahat ng impormasyon tungkol sa akin at sa anak ko. Sige, pagkatapos ng 10 araw. Magpapadala ako ng tao para sunduin ka. Sige, Tiyo, may malubhang aksidente ng pagtaob ng sasakyan sa Huancheng Highway. Sa kasalukuyan, 10 na ang bilang ng mga nasugatan. Nanay. 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 Nanay mahal. Iligtas mo ang anak natin. Nasa loob siya nanay, bilisan mo, iligtas mo siya. Bakit ka nakatayo lang dyan? Huwag kang umiyak anak mo siya, iligtas mo siya tita. May hika si Leyley, unahin mo siyang iligtas, pakiusap. Huwag. Tatay. Tatay, si tatay to iligtas mo ako ayo, mahal, pakiusap, iligtas mo ang anak natin. Mahal. Nandito na si Tito para iligtas ka. Okay na ang lahat. May amnesia ang asawa ko. Naaalala niya ang lahat, maliban sa akin at sa aming anak nanay. Meow, huwag kang matakot, nandito si nanay. Hindi natatakot si Meow. Shiyu, dahil gustong-gusto mong magkaroon ng amnesia. Pagkatapos ng 9 na araw, mawawala na kami ng anak ko sa mundo mo. Nasaan ang anak mo? Kahapon okay lang ba siya? Ang anak ko. Tatay, gising ka na, nag-aalala sa'yo si Meow. Ang ingay, sino yang bata na yan? Nagkakamali ka ng tao. Shiyu. Si Meow ang tunay mong anak, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ko kayo kilala. Nagkakamali ka ng tao. Kahit hindi ko kayo naaalala, sa mata ng batas at ng tao,
Kayo ang aking asawa at anak. Kaya't walang masama kung mag-alala ako. Shiyu. Ipagpapatuloy mo pa ba ang pag-arte? Mukhang wala namang problema. Magpapahinga na muna ako. Shiyu. Ipinangako mo noon na buhay mo ang itataya. Na hindi mo hahayaang saktan kami ng sinuman. Talaga bang hindi mo naaalala? Ilang beses ko nang sinabi. Hindi ko naaalala. Huwag mo na akong tanungin ng mga walang kwentang tanong na ganyan pero, malinaw na. Hello. Huwag kang mag-alala, papunta na ako. Mahihirapan si Jiang Yuan na mag-isa sa follow-up check-up ni Nuan Nuan. Uunahin ko na silang alagaan. Haha, gumagalaw. Sa likod. Meow meow, kung aalis tayo kasama si nanay, papayag ka ba? Nanay. Pansamantala lang tayong hindi naaalala ni tatay. Bigyan pa natin siya ng konting panahon, pwede ba? Hindi kayo nakalimutan ng tatay mo. Hindi niya kayo gusto. Kung hindi, bakit araw-araw siyang kasama namin ni nanay? Sinungaling ka, hindi lang kami naaalala ni tatay, babalik siya kapag gumaling na siya. Meow meow, huwag kang maging emosyonal. Hindi pa magaling ang sugat mo, magpakabait ka. Bli. Aray haha, anong ginagawa mo? Haha. Sabi ni Meow Meow, inagaw ko raw ang tatay niya. Nuan Nuan, kasalanan ni nanay. Ayu, pasensya na, palagi kitang naabala. Wala kang kinalaman dito, hindi ko siya kilala. Bakit ang sama ng ugali mo, bata ka? Humihingi ka ng tawad kay Nuan Nuan. Si Meow Meow ang anak mo. Kailangan mo ba talaga siyang saktan ng ganito? Saka, siya ang unang nang-asar kay Meow Meow. Kung hindi ka naniniwala, may CCTV doon. Tingnan mo sa CCTV. Tingnan mo sa CCTV. Shiyu. Huwag ka sanang magalit kay Ate Chingli dahil sa amin. Mukhang lumalala ang hika ni Nuan Nuan. Tingnan natin siya. Tara na. Tatay. Harapin mo na ang katotohanan. Sa puso ni Ayu. Kami lang ni Nuan Nuan ang mahalaga. Nanay. Tatay. Tatay Shi, pwede ka bang maging tunay kong tatay? Hello, kuya. Nahimatay si Meow Meow ano? Ayu, saan ka pupunta? Naiuwi na si Meow Meow. Kuya Yu, halata namang nag-aalala ka kay ate at kay Meow Meow. Bakit hindi mo na lang aminin na hindi ka talaga nawalan ng alaala? 7 araw na lang. Aalis na si Jiang Yuan kasama si Nuan Nuan para manirahan sa ibang bansa. Nangako ako sa kanya. Gagawa kami ng huling mga alaala. Pagkatapos nito, habang buhay kong babawiin ang lahat kina Chingli at Meow Meow. Oo, Su Chingli, hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo? Sa puso ni Shiyu, ako lang ang laman nito mula simula hanggang wakas. Ikaw at ang anak mo ay mga balewala lang.
Ha ha ha. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi talaga siya nagka-amnesia. Lahat ng ginawa niya, mula simula hanggang wakas, ay para hayagang makasama ako. Ikaw, isa ka lang katatawanan. Mahihirapan si Jiang Yuan na mag-isa sa follow-up check-up ni Nuan Nuan. Uunahin ko na silang alagaan. Ang posisyon bilang asawa ni Shi ay dapat sa akin mula pa noong una. Sa isang relasyon, ang hindi minamahal ang siyang kabit. Kung marunong kang makiramdam, ibalik mo sa akin si Shiyu. Qingli, naayos na ang proyekto, isang hakbang na lang ang kulang sa mga papeles. Pero kapag natapos na ang proseso ng pag-cancel ng household registration, lahat ng impormasyon tungkol sa iyo at kay Miao Miao ay tuluyang mabubura, at hindi na kayo mahahanap. Sigurado ka bang gusto mong i-cancel? Paano kung magsisi ka sa huli at gusto mo siyang patawarin? Sigurado ako. Hindi ako magsisisi. Sige. Ang katapatan ay ang pundasyon ng isang kasal. Hindi ko siya patatawarin sa kanyang pagtataksil, anuman ang dahilan. Hindi ko kailangan. Anong ginagawa mo rito? Huwag kang magmadali. Hindi magtatagal, ako na ang magiging may-ari ng bahay na ito. Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Pumunta ako rito ngayon para ibalik ito sa iyo. Ayan. Kagabi, pumunta ka sa ospital. Kami ni Ayu ay nandito. Ang singsing na ito, kamukhang kamukha ng singsing na ibinigay sa akin ni Ayu noong nag-propose siya. Parehong disenyo. Parehong pwesto ng ukit. Talagang sentimental si Ayu. Nagkataon lang. Iyang damit pampamilya sa itaas, mayroon din kami ni Nuan Nuan. Pero parang isang buwan ang tanda ni Nuan Nuan kay Miao Miao, di ba? Sino sa tingin mo ang unang binilhan ni Ayu? Kalimutan ng iyong panaginip. Maganda ba? Pala, ang puso ng isang tao ay talagang kayang mahati sa dalawa. Su Qingli, anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito? Hindi ba't may amnesia ka? Bakit mo naaalala ang mga ito? Ako nag-aalala lang ako sa bahay ko, at sa sarili ko. Kagagaling ko lang sa aksidente sa sasakyan. Tapos nagsusunog ka sa bahay. Gusto mo ba akong patayin? Aksidente sa sasakyan. Shiyu, hanggang kailan mo balak ituloy ang pag-arting ito? Dati, kapag may ganitong nangyayari, iiyak siya at magpapaliwanag sa akin. Bakit ang kalmado niya ngayon? Su Qingli. Wala naman akong gagawin ngayon. Sasanduan ko na lang ang anak mo sa eskwela. Sasanduan ang anak. Nanay, matagal nang hindi sinusundo ni tatay si Miao Miao sa eskwela. Miao Miao, may sakit ang tatay mo, sasanduan ka niya kapag gumaling na siya. Okay po. Si tatay ang sumusundo sa atin. Si tatay. Ayu, dumating ka. Kanina ka pa hinihintay ni Nuan Nuan. Hahaha, si tatay. Naging masaya ka ba sa kindergarten ngayon, Nuan Nuan? Sobra ang dami-dami kong naging bagong kaibigan. Hindi sa hindi mahal ni tatay si Miao Miao. Hindi pa lang siya magaling. Hindi sa hindi ako mahal ni tatay. Hindi pa lang siya magaling. Hindi sa hindi ako mahal ni tatay.
Simula noong nagkasakit ka, hindi mo pa nasusundo si Meow Meow. Bihira lang ito mangyari ngayon. Hello. Nasugatan. Bakit hindi ka nag-iingat? Papunta na ako. May bigla ang kailangan gawin sa kumpanya ngayon. Sa susunod na lang kita sisunduan. Wala nang susunod sa ating dalawa. Meow 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 nanay. Ha? Meow meow. Hindi ba't sinabi na sa'yo ng nurse na hindi ka pwedeng sumayaw ngayon? Paano kung masugatan ulit ang buto mo? Nanay, sa makalawa na ang Children's Day performance sa kindergarten. Paboritong panoorin ni tatay ang pagsasayaw ni Meow Meow bago siya magkasakit. Kapag napili si Meow Meow bilang lead dancer, makakapag-perform ako sa harap para mapanood ni tatay. Kapag nakita ako ni tatay, siguradong maaalala niya na kami ni nanay. Meow Meow, ang totoo, si tatay. Nanay. Kailangan na nating umalis, mahuhuli na tayo. Shiyu. Kung malalaman mong dahil sa kasinungalingan mo, labis na nalulungkot ang anak mo. Makakaramdam ka kaya ng kahit kaunting pagsisisi. Principal, pagkatapos ng performance ni Meow Meow, balak kong ilipat si Meow Meow ng eskwelahan. Nanay ni Meow Meow, nag-away si Meow Meow at ang mga kaklase niya. Wala akong pakialam, ako ang lead dancer sa performance na ito, sinungaling ka, sabi ng teacher, ako ang pinakamagaling sumayaw. Ako dapat ang lead dancer. Tatay, ang sakit, Meow Meow. Dahil nasugatan ng paa ni Meow Meow, dapat niyang ibigay ang pwesto ng lead dancer sa mas karapat-dapat. Kung hindi, kung may mangyaring mali sa entablado, nakakahiya lang. Shiyu. Kung hindi mo sana inantala ang pagpapagamot para iligtas ang anak ni Jiang Yuan, magiging ganito ba kalala ang sugat ni Meow Meow? Hanggang kailan ka magpapanggap na may amnesia? Ano-anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Shiyu, nanay, huwag kayong mag-away. Tama si tatay. Hindi na ako magiging lead dancer, huwag na kayong mag-away. Meow Meow. Salamat, tatay, sa pagtatanggol sa akin. Ayu, galit ba sa atin si Ate Chingli? Gusto mo bang pahingi ako ng tawad kay Nuan-Nuan sa kanila? Huwag na, aalis na rin naman kayo sa loob ng 2 araw. Pagbalik ko, hindi na siya magagalit sa akin. Tatay, kailan mo kaya kami makikilala ni nanay? MMMMMM. Maligayang pagdating sa bagong mundo. Kung saan ang tunog ng kulog. May kailangan ka ba? Kumusta na ang anak mo? Sinabi mo ng anak ko siya. Kaya wala ka nang pakialam doon. Anong klaseng ugali yan? Si Meow Meow ay ano? Bukas na aalis si Jiang Yuan, hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Kung hindi, masasayang lang lahat ng pinaghirapan ko. Siya ang kasama ko sa bahay. Kahit hindi ko pa siya naaalala ngayon, araw-araw niya akong tinatawag na tatay. Walang masama kung mag-alala ako, di ba? Sige. Dahil gusto mong mag-alala, pumunta ka bukas sa performance ni Meow Meow sa kindergarten. Matagal niyang pinaghandaan ang performance na yun. Sa tingin ko, kahit may amnesia ka, hindi mo naman siguro bibigwin ang kanyang inaasahan, di ba? Sige,
Pagkatapos ng performance bukas, lahat ng gusto niya, ibibigay ko. Tahimik. Pagkatapos ng bukas, ikaw at lahat ng tungkol sa'yo ay hindi na namin gugustuhin ng anak ko. Mama, maganda po ba si Meow Meow ngayon? Oo naman, ang Meow Meow namin ang pinakamagandang munting prinsesa sa buong mundo. Mama, totoo ngang dumating si Papa para panoorin ang performance ko. Halika, hanapin natin siya. Nako, Meow Meow, dahan-dahan hindi pa magaling ng paa mo. Papa, doon ang pwesto ni Meow Meow, mali po ang upuan ninyo. Si Papa nga. Papa. Meow Meow, AU. Nangako ka kahapon na kukunan mo ng video si Noan Yuan. Dala mo ba ang camera? Kanina pa niya yan binabanggit sa daan. Papa. Itong performance ngayon, kailangan mong panooring mabuti, ha? Pagkatapos nito, hindi na muling sasayaw si Meow Meow. When the wind blows. Meow. Tapos na ang palabas. May gusto ka pa bang sabihin kay Papa? Mama, tara na po. Ayoko na kay Papa. Mga minamahal na pasahero, pakipansin po ang anunsyo. AU, salamat sa pag-aalaga mo sa amin ni Noan Yuan sa mga panahong ito. Dahil sa alaalang ito, wala na akong pinagsisisihan. Mama, mamimiss ko po si Papa Shi. Pero kung mananatili tayo rito, magiging malaking abala lang tayo kay Papa Shi. AU. Naging masaya rin ako sa mga panahong ito. Tingin ko malapit na ang oras. Malapit nang lumipad ang eroplano. Pumasok na kayo. Noan Yuan. Bye-bye. Umalis na si Jiang Yuan. Qingli, Meow Meow, muli na namang magkakasama ang pamilya natin. Mga minamahal na pasahero, malapit na po ang oras ng ating pagboarding. Pakisigurado po mama, kailangan na nating habulin ang flight. Sige. Palem, Shiyu. Nagkunwari kang may amnesia sa harap ng hipag mo para sa mag-inang Jiang Yuan. Nasa loob ang anak mo, bilisan mo, iligtas mo siya. Huwag siya ang tunay mong anak. Tanggapin mo na ang katotohanan sa puso ni AU. Kami lang ni Noan Yuan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga. Si Papa. Noon, pinili ka lang ni Shiyu dahil hindi niya ako nakuha, isa ka lang katatawanan. Mama, tara na po, ayoko na kay Papa. Hindi tama. Hindi na tayo magkikita. Hello, President Xi, may kasamahan pong nagsabi na nakita raw niya si Ma'am at si Miss sa airport. Anong ginagawa nila sa airport? Huwag mong sabihin si Meow Meow, Papa. Itong performance ngayon, kailangan mong panooring mabuti, ha? Pagkatapos nito, hindi na muling sasayaw si Meow Meow. Mag-propose ka na. Pakakasalan mo ba ako? Oo, payag ako. Apelyidong Lee. Itong singsing na ito, matagal ko na talagang inihanda. Hanggang kanina, noong muntik nang magka-aksidente ang eroplano. Saka ko lang lubusang napagtanto na ikaw lang ang kaisa-isang mahalaga. Oo, binigyan mo ako ng kaligayahang hindi ko inaasahan. Kung papayag ka, gugugulin ko ang natitirang buhay ko para paligayahin ka. Payag ka ba,
Payag ako. Mama, huwag ka na pong malungkot. Paglaki ni Meow Meow, ibibili rin kita ng singsing. Sige Tara na aha. Dumaan. Siri. Tulong. Bitiwan mo si Mama. Sino ka ba? Baliw ka ba? Umalis na kayo anak, pasensya na. Nagkamali ako ng tao. Shiyu. Sisikapin kong maging ang iyong Mrs. Shi. Kahit sa kamatayan o kahirapan. Hindi kita tatalikuran. Pero may isang bagay. Hindi ako tumatanggap ng anumang uri ng panloloko. Kung isang araw ay lokohin mo ako, tuluyan na akong mawawala sa mundo mo. Umalis na ba talaga si Qingli? May nalaman ba siya? Imposible. Lahat ng plano ko ay perpekto. Hindi niya malalaman. Hello, Mr. Shi. Ang asawa at anak ninyo ay nasa ospital ngayon. Pumunta po kayo rito kaagad. Qingli, alam kong hindi mo kayang iwan ako ng basta-basta. Ayu, si Papa. Bakit ikaw? Hindi ba't sumakay ka na ng eroplano? Sabi ng doktor, ang asawa ko raw at anak. Medyo mababa lang ang blood sugar ko. Tinanong ng doktor ang kontak ng asawa ko. Ikaw lang ang naisip ko. Nakaabala na naman ba ako sa'yo? Buti alam mo. Ayu, dahil maayos ka na, magpahinga ka na ng mabuti. Ayu. Dati, kapag nagkakasakit ako, lagi mo akong sinasamahan. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko ngayon. Pwede mo ba akong samahan sandali? Sandali lang. Papa Shi, samahan mo na po kami ni Mama sandali, mamimiss po kita. Babalikan ko kayo mamaya. Saan ka pupunta? Naglaya si Qingli kasama si Meow Meow, kailangan ko silang hanapin. Talagang umalis siya. Mukhang pinakinggan niya ang sinabi ko sa kanya noong huli. Su Qingli, kung may dignidad ka talaga, huwag ka nang bumalik kailanman. Hello, Mr. Shi, nasa Peking bahay sila, papunta na ako. Hindi ba't sinabi mong nasa bahay si Ma'am? Nasaan siya? Ang ibig kong sabihin, wala na lahat ng gamit ni Ma'am sa bahay. Nasaan ang mga gamit sa loob? Kailan nawala? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Pagka-uwi ninyo, sinabihan niyo kaming huwag siyang tawaging Ma'am. At huwag din daw siyang tulungang magligpit ng kwarto. Kaya ang mga gamit sa kwarto ni Ma'am ay siya mismo ang nagligpit. Ah. Hulaan. Ano ba ang nagawa kong mali? Maghanap pa kayo. Tingnan ninyo kung may iniwang kahit ano si Ma'am. Sige po. Sige. Ano ba ang ibig sabihin ng mga banderitas na ito? Qingli. Talaga bang balak mong umalis? Ayu, halika tingnan mo. Tingnan mo. Ito ang family picture natin. Sinabi ko naman sa'yo, hindi kita niloloko, pamilya talaga tayo. Ayu, tingnan mo, meron pa rito. Huwag mo akong tawaging Ayu. Hindi ko talaga kayo kilala. Anong asawa, anong anak? Si Jiang Yuan lang ang kilala ko. Bago bumalik ang alaala ko, lumayo kayo ng anak mo sa akin. Shiyu.
Hayop ka. Ano ba ang mga pinaggagawa mo? President Xi, may tao po. Ayusin mo ang kwartong ito. Lilipat ako dito mamaya-maya. Yuan, umalis si Ate Qingli nang walang palem. Kailangan mo ng kasama para mag-alaga sa'yo. Lumayas ka. Umalis ka. President Xi, nahanap na po ang kinaroroonan ni Ma'am. Nalaman po namin na 1 linggo na ang nakakaraan, nag-book si Ma'am ng isang 7-day parent-child tour package. Ang petsa ay ngayon. 7-day tour para sa dalawa. Kaya pala para magliwaliw. Kaya pala nawala sila pagkatapos ng performance. Kailangan ko pa po bang i-follow up ito? Huwag na. Kilala ko siya. Baka dahil hindi ko sila napansin nitong mga nakaraan. Nagtampo. Kaya naisipang umalis muna. Baka ngayon, habang nagbabakasyon, pinag-uusapan pa nila ako. Kung gayon, sa loob ng 7 araw na ito, kami na ni Noan Yuan ang sasama sayo. Huwag na. Yung pinanggako ko sayo, nagawa ko na. Tingin ko magaling ka na. Huwag na tayong magkita ulit. Su Qingli. Minaliit ko talaga ang mga paraan mo. Hindi ako basta-basta susuko. Yuan. Hindi ka ba natatakot na baka maghanap ng ibang lalaki si Ate Qingli? Paano mangyayari yun? Kilala ko siya. Kahit gaano kalaki ang pagkakamali ko. Hinding-hindi niya ako kayang iwan. Hello, Meow Meow. Ako si Tito Lumo. Ito ang unang beses nating magkita, regalo ko para sa'yo. Gusto mo ba? Baka matakot siya, Qingli. Ang tagal nating hindi nagkita. I feel I lose myself. Can't find Shiyu. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nga. Qingli, kasalanan ko ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Pag-uwi ninyo ni Meow Meow, babawi ako sa inyo. Ilagay mo ito rito. Dahan-dahan hahaha, isang talong hahaha, habulin mo si Tito hahaha. Shiyu, pagbalik mo at makita mo ang pagbabago ko. Siguradong magugulat ka. Aray, bakit dumami ang noodles? Ang saya nito. Napunta na sa mukha mo, hahaha. Mama, ilang araw nang hindi tayo dinadalaw ni Papa para makipaglaro. Ayaw na ba niya sa atin? Paano mangyayari yun? Si Papa Shimo ay may inaasikaso lang. Pagkatapos niyang gawin yun, pupuntahan na niya tayo. Bumalik ka muna at matulog, ha? Sige po. Huwag na tayong magkita ulit. Su Qingli. Kailangan kong makuha si Shiyu bago ka bumalik. Mahal, buntis ako. Buntis ka. Aray, magiging tatay na ako, hahaha, Jin, ulat mo ako. Ahahahaha. Hay nako, huwag ka nang magalit. Bata pa naman si Meow Meow, di ba?
Hindi pwede sa murang edad niya, gusto nang maging nobya ng iba. Paano na lang paglaki niya? Hindi pwede. Kailangan kong tawagan ng principal. Sabihin kong magtayo siya ng kindergarten para lang sa mga babae. Tatawag ka talaga. Hoy, baliw ka ba? Ibigay mo sa akin hindi. Akin na hahaha HMM. Haha. Nakauwi na ako hehe. Nakauwi na ako. Hehe. Hoy hehe. Noanyuan, Papa si Noanyuan, miss na kita, bakit hindi mo na dinadalaw si Noanyuan? Ayu, hindi ko sinasadyang istorbohin ka. May lagnat si Noanyuan, dinala ko siya sa ospital pero ayaw niya. Nagluluksa siya at gusto kang makita. Wala na akong magawa, kaya papa, ang sama po ng pakiramdam ko. Nakauwi na ako. Ha? Meow meow. Bakit ka nakauwi na? HMM. Ay, meow meow, pasensya na, mama nakalimutan kong kalahating araw lang ang klase mo ngayon. Okay lang po, mama si Tito Lo ang sumando sa akin pauwi. Kuya. Kuya, isa kang malaking engineer. Pinayagan kitang magtrabaho sa bahay. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nakakain ng maayos, ha? Salamat, Tito Lo. Salamat talaga sa'yo. Buti na lang nandyan ka. Ikaw ang designer na binayaran ng malaki ng kumpanya namin. Ang pagtiyak sa kapakanan ng iyong buhay ay bahagi ng tungkulin ko bilang presidente. Ching Li, HMM, may isang bagay akong hindi maintindihan. Bakit mo pinabura sa akin ang pagkakakilanlan ninyo ni Meow Meow? At idinagdag pa ang isang linggong pagkaantala sa plano ng biyahe. Si Shiyu ay napakaingat. Kahit nabura na ang impormasyon, madali niya pa rin kaming mahahanap sa maikling panahon. Ang 7 araw ay sapat na para burahin ang aming mga bakas. Ngunit, hahaha, baka nag-iisip lang ako ng sobra. Ang hindi ko pagbalik. Baka yun talaga ang gusto niya. Babalik ngayon sina Ching Li at Meow Meow. Bago sila bumalik, kailangan ninyong umalis. Naiintindihan ko. Si Papa Mama, bakit ayaw tayong patirahin ni Papa Shi? Dahil bababalik na si Tita Ching Li at si Shi Meow Meow. Ayaw na ba niya sa atin? Hindi yan mangyayari, noon hindi babalik si Su Ching Li. Halika, humiga ka. Ang karne ng daga, kinakain ng isang pamilya ng 3. Su Jianming, ang bango mo talaga. Ito ang cellphone ni Ching Li. Sino ang nagte-text sa kanya? Nakita mo rin kanina, nakalimutan kong tawagan si Noanyuan noong huli akong pumunta. Tungkol sa amnesia ko. Huwag mong sabihin si Jiang Li ay. Hindi ako aalis. Kami ni Noanyuan ang ayaw sa kanya. Jiang Yuan. Niloloko mo ba ako? Mama, gusto kong lumabas at maglaro. Noanyuan, maghintay ka lang sandali pagbalik ni Su Ching Li at Shi Meow Meow. At makita tayong nandito, siguradong magagalit sila. Sa oras na yun, makikipaghiwalay sa kanila ang Papa Shi mo. At mananatili na tayo rito magpakailanman. Mula noon, ikaw na ang magiging tagapagmana ng pamilya Shi. At ako naman ang magiging Mrs. Shi. Magkakaroon na tayo ng marangyang buhay. Aalis ba sila Shi Meow Meow kay Papa Shi? Ang Tita Ching Li mo ay may mataas na pagtingin sa sarili. Hindi siya papayag na may karibal. Sa puso niya, si Shiyu ay matagal nang marumi. Imposible na silang magkabalikan pa. Ang tanging pagpipilian niya ay ako. Ayu Papa Shi. Noanyuan, hindi ba't sabi mo gusto mong lumabas at maglaro?
Sige na, may pag-uusapan kami ni Papa Shi. Ayu, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi tulad ng iniisip mo ang mga nangyari. Ikaw. Paliwanag. Gusto kong marinig kung paano mo ipapaliwanag. Ayu. Noon, dahil sa pagiging mapuso ko at sa awa sa'yo dahil binubugbog ka ng dati mong asawa, kaya dinala kita sa Waicheng. Ibinigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Pero ikaw, ganito mo ba ako sinusuklian? Ha? Mga tauhan. Dalhin niyo ang mga gamit na ginamit ng babaeng yan at sunugin. Ayokong makita ni Chingli ang mga ito pagbalik niya at madumihan pa ang kanyang paningin. Ayu, hindi kita pinapayagang tawagin akong ganyan, hindi ka karapat-dapat. Noon, nagkasundo tayo. Natapusin ang hindi natapos na relasyon natin noon, para lang punan ng mga panghihinayang. Pero bakit kailangan mong sirain ang pamilya ko? Dahil mahal kita, ayokong matapos tayo. Kung hindi lang ako nagtampo at nakipaghiwalay sa'yo noon, ako sana ang kasama mo ngayon. At si Noan Yuan, dapat ay anak mo siya. Mahal ako. Ang mahal mo ay ang aking katayuan, ang aking posisyon. Noon, nang magulo ang sitwasyon ng pamilya Shi, gumawa ka ng iba't ibang dahilan para makipaghiwalay sa akin. At sa huli, tumakbo ka sa ibang bansa para hanapin ang mayaman mong dating asawa. Akala mo ba tanga ko? Kung gayon, bakit mo pa binalikan ang ating nakaraan? Sinabi ko na, para lang punan ng mga panghihinayang noong kabataan. Para humanap ng panandali ang kilig akala ko, kapag binigyan kita ng sapat na pera. Masisiyahan ka na, ikaw na si Kim at walang kahihiyang babae. Naglakas loob kang saktan ng pamilya ko. Ayu, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Tatawagan ko si Chingli para ipaliwanag ang lahat, sige ba? Tapos ka na bang tumawag? Ako naman. Assistant Lin, tawagan mo ang dating asawa ni Jiang Yuan. Sabihin mo sa kanya. Alam ko kung nasaan si Jiang Yuan. Huwag. Alam ko kung nasaan si Jiang Yuan. Huwag. Hindi pa kami opisyal na diborsyado. Kung malaman niya kung nasaan ako, tiyak na papatayin niya ako at kasalanan mo ang lahat ng ito. Shiyu, huwag kang ganyan. Nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo na ako. Hindi ko dapat sinaktan si Jinli dahil hindi ko alam ang lugar ko. Pero mahal na mahal talaga kita. Mas gugustuhin ko pang marinig mula sa iyo na lumapit ka sa akin para lang sa posisyon at pera ko. Sabihin ng isang pekeng pag-ibig. Kahit sino pwedeng magsabi ng pag-ibig. Pero ikaw, Jiang Yuan, hindi ka karapat-dapat. Ikaw. Ano ka naman, isang mabuting tao. Para lang sa thrill. Nagpanggap kang may amnesia para makipagbalikan sa dati mong nobya. Ang maruming gawain na iyan, sa tingin mo ba karapat-dapat tawaging pag-ibig? Ang tinatawag mong pag-ibig ay para lang sa sarili mong kasiyahan. Haha, sinasabi mong hindi mo ako mahal. Pero inalagaan mo kaming mabuti ni Nuan. Laging nag-aalala at nag-aaruga, sinasabi mong mahal mo ang asawa mo. Pero gumamit ka ng napakababaw na dahilan para saktan ang sarili mong anak. Shiyu, sabihin mo nga, tanga ka ba o hindi? Manahimik ka. Akala mo ba na itago mo ito ng maayos? Kahit na hindi ako dumating ngayon. Hindi na babalik si Su Qingli. Imposible. Hello, President Shi. Ang impormasyon ng ginang at ng bata ay tinanggal sa sistema yung travel agency na binok dati. Pinahanap at pinaberipika ko na rin. Hindi pumunta ang ginang at ang bata. Saan mo tinago si Qingli? Hahaha Shiyu, ito ang karma mo.
Dalhin ninyo ang baliw na babaeng ito. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, imposible. Hindi ako iiwan ni Qingli. Pati si Miao Miao. Tama. Nag-iwan sila ng regalo para sa akin. Siguradong may clue sa loob para mahanap ko sila. Ang tawag sa puso ko'y laging naglalakbay. Ang mga ulap sa hangin. Ito ay. Guhit ito ni Miao Miao. Kapag natapos na ni Miao Miao ang family picture, siguradong maaalala na ni tatay kami ni nanay. Sigurado na, nawalan na sila ng pag-asa sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako papayag na mawala ka sa mundo ko. Kahit hanggang sa dulo ng mundo, hahanapin kita. Miao Miao, lumaki kang mabilis para protektahan si nanay. Para mas maging masaya si nanay. At tayo rin, siguradong magiging mas masaya. Miao Miao, hipan mo na ang kandila, sige na. Wow, happy birthday, Miao Miao. Nanay, gusto ko pong i-kiss ninyo ako ni Tito Lo. Sige, nanay, dali na po. Munting ibon, hindi ka dapat nagbibiro ng ganyan. Sino kaya yan, ang lalim na ng gabi? Qingli, nahanap din kita. Qingli, sa wakas, nahanap na kita. Alam kong nagkamali ako. Bitawan mo siya, umuwi ka na sa akin, please. Bitawan mo ako. Mula ngayon, pwede ko nang sunduin si Miao Miao araw-araw galing eskwela. Pupunuin ko ang bahay ng mga paborito mong bagay. Alam ko talagang nagkamali ako. Diborsyado na tayo, bitawan mo ako. Sino siya? Sino siya? President Xi, ngayong nag-abala ka pang pumunta rito. Pumasok ka muna sa bahay namin. Bakit, bumalik na ba ang alaala mo? Pumunta ka ba rito para magdala ng magandang balita sa aming mag-ina? Qingli. Nagpanggap lang ako. Hindi kita dapat niloko. Si Zhang Yuan ang nagsabi sa akin kung gaano siya nahihirapan. Gusto niyang bigyan si Nuan-Nuan ng magagandang alaala bago siya umalis ng bansa. Naawa ako sa kanya, ikaw lang ang naawa. Dahil naawa ka kay Zhang Yuan, pwede mo na lang kaming sakta ni Miao Miao nang walang pakundangan. Nang maaksidente si Miao Miao at nag-aagaw buhay, pinili mong iligtas ang anak ni Zhang Yuan. Nang magkasakit si Miao Miao, wala kang pakialam, at pinilit mo pa siyang humingi ng tawad para sa kasalanang hindi niya ginawa. Bakit ang sama-sama ng ugali mo, bata ka? Humingi ka ng tawad kay Nuan-Nuan, bilis. Shiyu. Niloloko mo ang sarili mo, nagpapanggap na may amnesia, at nangangaliwa. Ang pagiging sikim mo. Nandidiri talaga ako. Qingli, Qingli. Alam kong kasalanan ko ang lahat, pero ilang taon na tayong kasal. Miao Miao. Alam ni tatay na nagkamali siya. Pwede mo pa bang bigyan ng isa pang pagkakataon si tatay? Tatay ka ni Nuan-Nuan, hindi mo kinikilala si Miao Miao. Kaya hindi ka na rin kilala ni Miao Miao. Go, tatay. Miao Miao, bakit mo siya tinatawag na tatay? Diborsyado na kayo, huwag mo na siyang guluhin. At sino ka naman?
Bakit ka nakikialam sa pamilya ko? Dahil 7 taon kong minahal ng palihim si Su Qingli. Kung hindi ka lang nauna, nabasura ka. Ako dapat ang nasa tabi niya ngayon. Tama, ganyan na nga ang nakikita mo. Huwag mo na kaming guluhin pa, umalis ka na. Uya. Maraming salamat talaga kanina. Sa susunod, sabihan mo ako ng maaga para sa mga ganitong bagay, muntik na akong hindi makasabay. I love you. HMM. Alon. Hindi kita tinulungan para lang iligtas ka sa sitwasyon. Gusto talaga kita. Kuya, kara-rating ko lang sa diborsyo. Kailangan ko siguro ng panahon para pag-isipan ito. Hindi mo kailangang magmadaling sagutin ako. Nag-aantay ako sa'yo ng 7 taon. Kaya hindi mahalaga ang kaunting sandali pa. Salamat. Qingli, ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hayaan mo lang akong makita si Miao Miao. Anak ko pa rin siya, sa dugo at laman. 3:00 ng hapon, dadalhin ko si Miao Miao sa parke. Makita mo siya, 1 beses lang. Sige. Ayo. Hindi na kita gagawing magalit ulit. Huwag mo naman akong paalisin, please. Hiwalay na kami ng dati kong asawa. Ikaw na lang ang mayroon kami ni Nuan-Nuan ngayon. Miao Miao. Maglaro ka muna dyan sa tabi. Hahanapin ka ni nanay mamaya. Alam kong hindi mo ako paaalisin. Ate Qingli. Shiyu. Pinapanta mo kami ni Miao Miao sa parke para lang panoorin kayong maglandian. Ano ang tingin mo sa amin ni Miao Miao? Qingli, siya ang lumapit sa akin. Ate Qingli, bakit ka nananakit? Sinadya kanyang puntahan dito. Hindi dapat masyadong selosa ang isang babae. Ang sampal na ito ay para kay Miao Miao. Kung gusto mong lamaking mga agaw ang anak mo, wala akong pakialam. Pero hindi mo dapat hayaang apihin ng anak mo ang anak ko. At isa pang sampal. Ang sampal na ito ay para sa mga magulang mo. Alam mo nang kabit ka, pero wala ka pa ring kahihiyan. Qingli, pinalayas ko na siya dati. Pinapangako ko, hindi ko nahahayaang magpakita pa siya sa buhay natin. Patawarin mo ako ngayon, please. Sinasabi ko sa iyo, diborsyado na tayo, wala na akong pakialam. At lalong walang pakialam si Miao Miao. Naglalakas loob ka pa ring mag-iskandalo sa harap ni Qingli. Mukhang naging masyado akong maluwag sa iyo dati. Ayo. Nanay, wala na po ba tayong titirhan pagkatapos nito? Hindi mangyayari yan, Nuan-Nuan. Ako na lang ang nasa tabi ni Shiyu ngayon. Kailangan ko lang umiyak ng kaunti. At ang tatay mo ay babalik din kaagad. Miss Jiang, pinapaalis na kayo agad ni President Xi dito. Paano nangyari iyon? Ang bahay na ito ay regalo sa amin ni Nuan-Nuan ni Shiyu. Nangako siya hindi ninyo ako pwedeng paalisin. Isang hamak na kabit na hindi marunong lumugar. Talagang akala mo kung sino ka na, ano? Utos ni President Xi. Lahat ng bagay na ibinigay niya sa iyo ay babawiin lahat. Wala kang madadala ni isang kasing. Aipak ninyo lahat ng ito. Nuan, gumising ka. Nuan, huwag mong takutin si nanay Nuan.
Nakikiusap ako sa'yo, Nuan-Nuan, gumising ka na, Nuan-Nuan. Ayo. Wala na ang lahat sa akin ngayon. Pati ang tinitirhan namin, binawi mo na. Talaga bang ganito ka kawalang puso? Ibinabalik ko lang ang lahat sa dati. Ganito dapat ang lahat mula pa sa simula. Anong ibig mong sabihin? Ang posisyon bilang Mrs. Shi ay dapat sa akin talaga. Kung hindi dahil sa mga pagkakamali noon, hindi sana mapupunta kay Manager Su. Sinabi mo noon, kung papipiliin ka ulit, iiwan mo ang lahat para piliin ako. Nakalimutan mo na ba? Kung papipiliin ako ulit, hindi na sana kita nakilala. At lalong hindi ko pagtataksilan si Qingli. At hinding-hindi ko hahayaan ang sino man nasaktan ng aking asawa at anak. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay isa-isa kong itatama. At ikaw, hindi ka na dapat pang magpakita sa buhay ko. Paano mo nasasabi yan? Makatarungan ba iyan sa akin? Ikaw ang paulit-ulit na nagsabing ako ang iyong first love. Gusto mong punan ng mga panghihinayang kasama ko. Zhang Yuan. Para sa iyo, nagkaroon lang ako ng kaunting pagtingin. Pero hindi kita kailanman minahal. Umalis ka na. Ano? Anong sabi mo? Anong nangyari kay Nuan-Nuan? Nuan-Nuan-Nuan-Nuan, Dok. Kamusta na po ang anak ko? Heart failure na dulot ng malubhang hika. Ito ang critical condition notice. Pakipirmahan na lang po. Nakikiusap po ako, Dok, iligtas ninyo siya. 6 na taong gulang pa lang po siya. Kailangan niyo po siyang iligtas, bata pa po siya. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ha ha ha. Halika. Luhod. Huwag kang umupo sa sahig. Kinuha ko na ang pinakamahusay na espesyalista para kay Nuan-Nuan. Magiging maayos din siya. Shiyu, alam kong hindi mo ako pababayaan. Nag-aalala ka sa amin, di ba? Paano ko kayo pababayaan? Kayo lang ang nasa mundo ko. Mula ngayon, ibibigay ko sa inyo ang pinakamaganda. Tayo ay isang pamilya. Shiyu, bumalik ka, niloko mo ako. Shiyu. Qingli. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana kami aabot sa ganitong kalagayan ng anak ko. Hinding-hindi kita patatawarin, nanay, si tatay, kanina pa tayo sinusundan. Kailan kaya siya aalis? Kung gusto niya sumunod, hayaan mo siya, huwag mo siyang pansinin. Su Qingli. Ikaw at ang anak mo, hindi dapat nabubuhay sa mundong ito. Sinira ninyo ang lahat sa akin ngayon na ang katapusan ninyo. Ah. Ah. Sino ba talaga kayo? Ah. Nagpapanggap na naman siyang may amnesia, hipag, totoong may amnesia na si kuya ngayon. Dahil ito sa pagkakabagok ng ulo niya. May namuong dugo na pumipigil sa mga ugat niya. Hindi peke ang report na ito, nanay. Nakalimutan na naman ba tayo ni tatay? Hi. Ehem. Posible pa ba siyang gumaling? Depende yan sa kung gaano kabilis mawawala ang namuong dugo. Hindi rin masabi sa medisina. May mga tao na hindi na talaga bumabalik ang alaala habang buhay. Kung talagang may amnesia siya. Kung ganoon ako. Alam kong si Shiyu ang tatay ni Miao Miao. Kaya kung babalik ka para alagaan siya, maiintindihan ko. Patuloy kitang hihintayin.
Kung talagang may amnesia siya. At bakit hindi ka pa nagpo-propose? Qingli, anong sinabi mo? Seryoso ka ba? Kalimutan mo na ang sinabi ko. Hindi teka. Qingli, alam kong kung magpo-propose ako ngayon. Parang sinasamantala ko ang sitwasyon. Pero mahal kita, alam kong ayaw mong umasa sa lalaki. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, kapag pinakasalan mo ako, hindi ka lang magiging asawa ko, kundi si Manager Su pa rin. Gagawin ko ang lahat para itulak ka sa mas mataas na posisyon. Kaya mo yan. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Oo, payag ako. Mabuti hahaha, magsama kayo habang buhay. Oo, magsama habang buhay. Magkaanak agad. Congratulations sa inyong kaligayahan. Maligayang pagdating sa kasal ni na MS So at Mr. Lu. Narinig ko na 7 taon nitong pinaghandaan ng lalaking ikakasal. 7 taon kong hinintay ang araw na ito. Mula nang una kitang makita, nahulog na ang loob ko sa iyo. Kaya palagi akong nag-aayos ng sintas ng sapatos sa kanto. Para lang magkasalubong tayo. Gabi-gabi kong inaaral ang mga kurso mo. Para masagot ko ang mga tanong na hindi mo alam. Qingli. Sa nakalipas na 7 taon, lahat ng pagsisikap ko ay para makatayo sa tabi mo. Mula sa uniforme hanggang sa trahe de boda, mula sa lihim na pag-ibig hanggang sa maging mag-asawa. Hindi naging madali ang daan. Ngayon, dumako na tayo sa pananumpa. Mr. Lu Jiaonan, sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan, tinatanggap mo ba si MS Su Qingli bilang iyong asawa? Oo, tinatanggap ko. MS Su Qingli. Sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan, tinatanggap mo ba si Mr. Lu Jiaonan bilang iyong asawa? President Xi. Oo, tinatanggap ko. Bakit siya nandito? Hayaan mo na, may amnesia naman siya. Kung gusto niyang manood, hayaan mo siya. President Xi, may naalala po ba kayo? Nakikita ko lang na masaya ang bagong kasal. Gusto ko lang silang batiin. Ngayon, magpalitan na ng singsing ang bagong kasal.